Ang mga kurta mga idol ay ang lahing pinanggalingan ni Kurapika. Binubuo sila ng 128 miyembro. 37 rito ang merong mga pulang mata. Ang pagkakaroon ng kakaibang mata ng kurta mga idol ang sinasabing dahilan kaya sila nanatili sa kabundukan. Ayaw nilang may mga tao makaalam sa kanilang pagiging kakaiba sapagkat hinahunting ng maraming kolektor ang mga kurta upang nakawin at isama sa koleksyon ng mga pulang matang meron sila. Sa kasamaang palad, nagawa ng mga sikat na magnanakaw at kriminal na phantom troop na matunto ng pinagtataguan ng mga kurta. Ninakaw ang kanilang mga pulang mata at inubos ang kanilang angkan, maliban sa isa. Ito nga ay si Kurapika. Sa kasalukuyan, si Kurapika na lamang ang natitirang kurta ayon sa istorya. Pero paano kung sabihin ko sa inyo ang aking paniniwala na marami pang kurtang natitira sa mundo at maaaring lahat sila ay nakatira sa lugar kung saan sila nagmula? Ito ang Dark Continent. Ipapaliwanag ko sa inyo mga idol kung paano ko nasabing sa Dark Continent na mamalagi ang iba pang mga kurta kasabay ng pagbibigay ko ng mga ebidensyang nagpapatunay na sa Dark Continent nagmula ang lahi ni Kurapika. Meron akong tatlong pangunahing dahilan kung paano ko nasabing nagmula sa Dark Continent sila Kurapika. Una sa mga ito ay ang katotohanan na sinabi talaga sa kwentong nagmula ang mga sinaunang ninuno ng tao sa Dark Continent. Makikita ang impormasyong ito sa speech ni Beyond Netero. Dito, sinabi ng magaling na manlalakbay sa milyon-milyong manonood ang pagiging totoo ng Dark Continent at ang pagtawid ng sinaunang tao mula sa kontinente patungo sa ligtas na mundo kung nasaan sila ngayon. Siguro mga idol, ang mga taong naiwan sa Dark Continent ay nag-evolve, nagkaroon ng pulang mata at pambihirang kakayahan para makayanan ng pagiging delikado ng Dark Continent. Ito ang lahing pinagmulan ng kurta bago sumunod ang ibang miyembro sa ligtas na mundo para manirahan sa lugar. Bukod pa dito mga idol, sinabi din sa chapter 340 na ang mga magical beast na nakita natin sa kwento kagaya ng mga Kiriko at Chimera Ants ay nagmula talaga sa Dark Continent. Ibig sabihin, kung hindi nakabilang sa species ng mga normal na tao ang mga kurta dahil sa kanilang pambihirang lakas, pwede natin silang i-considera bilang mga magical beast na nagmula din sa Dark Continent ayon mismo sa kwento. Ang pangalawang ebidensya idol na nagpapatunay na sa Dark Continent talaga nang galing ang mga kurta ay makikita sa mapa ng Dark Continent. Kung ating titingnan ng maigi mga idol ang mga elementong nakaguhit sa mapa, makikita dito ang iba't ibang halimaw at nilalang na nakatira sa Dark Continent. Kabilang sa mga ito ang isang ibon na parang nakita na natin noon. Ang hayop na ito ay ang parehong ibon na ginagawang sasakyan ng mga kurta para makapaglakbay. Naniniwala ako mga idol na hindi nagkataong sa dinami-dami ng hayop na pwedeng ilagay ni Togashi sa mapa ng Dark Continent, napili niya ang parehong disenyo ng ibon na meron ng mga kurta. Nagsasabi ito sa atin na talagang nanirahan ng mga kurta sa Dark Continent at ginamit pa nila ang mga ibon bilang sasakyan para makapunta sa ligtas na mundo. Bukod dito mga idol, makikita din sa mapa ng Dark Continent ang mga maliit na kubo na may pagkakahalin tulad sa pamayanan ng mga kurta noon. Sa hindi kalayuan, meron din tayong makikitang estruktura na parang Coliseum at mga figura na parang mga gusali. Kinukumpirma nito mga idol na meron talagang mga sibilisasyon o tao katulad ng mga kurta na nakatira sa Dark Continent. Higit sa lahat, ang isa pang ebidensya na makikita natin sa mapa ng Dark Continent na konektado sa mga kurta ay ang lawa ng Dark Continent. Ayon sa istorya, ang known world kung nasaan ang ating mga bida ay nasa gitna ng lawang tinatawag na Lake Mobius. Hindi pa sinasabi mga idol kung bakit Lake Mobius ang tawag sa lawang ito. Pero kung titingnan natin ng maigi ang hitsura ng lawa, mapapansin natin na isa itong Mobius Strip o ang hugis na parang umiikot ng walang hangganan. Ang Mobius Strip mga idol ay ang parehong hugis na makikita sa kasuotan ng mga kurta, lalong-lalo na kay Kurapika. Tandaan natin mga idol, bilang lamang noon sa kamay ang mga taong nakakaalam ng Dark Continent at ang katotohanan na nasa gitna ng isang malaking lawa ang known world. Kaya ang posibleng rason kung bakit ang hugis ng lawa ang napiling disenyo ng damit ng mga kurta ay dahil ang mga ninuno ni Kurapika ay alam ang Dark Continent bilang dito sila nagmula. Kung kulang pa ding ebidensya ang hugis ng lawa mga idol para suportahan na sa Dark Continent talaga nagmula ang mga kurta, pwede nating tingnan ang Journey to the New World o ang journal na isinulat ni Don Fricks tungkol lamang sa Dark Continent. Sa cover nito, makikita muli ang disenyo ng Mobius Strip, kaparehong-kapareho ng disenyong nakalagay sa damit ng mga kurta. Ang pangatlong rason mga idol kung bakit ko nasabing sa Dark Continent nagmula ang mga kurta ay dahil sa kanilang mga natatanging kakayahan. Halimbawa dito ang kasanayan nila sa paninirahan sa kagubatan.
ang mga kurta idol ay hindi masyadong nakikihalubilo sa mga tao sa syudad. Bumababa lamang sila ng kabundukan kung kailangan dahil nag-iingat silang madiskubre ng mga tao ang kanilang pagiging kurta dulot ng kanilang mga pulang mata. Ang kasanayan nila sa kagubatan ay maaaring nakuha nila sa kanilang mga ninunong nanirahan sa Dark Continent. Kung inyong maaalala, sinabi noon ng dating chairman ng Hunter Association na si Isaac Netero na ang Dark Continent ay napupuno ng pakikibaka laban sa kalikasan. Kaya siguradong ang mga nakatira sa Dark Continent ay may kasanayan sa pamamalagi sa kagubatan, isang kakayahang magaling ang mga kurta. Maliban dito mga idol, ang iba pang talento na meron ng mga kurta na nagpapatunay na galing sila sa Dark Continent ay ang pagiging bihasa nila sa pag-unawa ng mga sinaunang simbolo at teksto. Makikita ito noong kinaharap ng ating mga bida ang mga Kiriko. Nagawa ni Kurapikang mabisto ang pagkukunwari ng mga ito sa pamamagitan ng mga simbolong nakatato sa braso ng isang babaeng Kiriko. Siya lamang ang nakagawa nito. Matatandaan mga idol na ang dahilan kaya nag-recruit si Beyond Netero ng isang professor na bihasa sa ancient language at kung bakit nagsanay si Jing ng iba't ibang lengguwahe ay dahil alam nila na ang Dark Continent ay gumagamit ng iba't ibang klase ng lengguwahe at sinaunang teksto. Ibig sabihin mga idol, dahil ang mga magical beast katulad ng mga Kiriko ay nagmula sa Dark Continent, gumagamit pa din sila ng teksto at simbolong nagmula sa lugar. At dahil din ang mga sinuunang kurta ay nanggaling sa Dark Continent, nakakaintindi sila ng mga teksto at simbolong ginagamit ng Dark Continent, kakayahang maaaring ipinasa hanggang sa henerasyon nila Kurapika. Higit pa sa mga ito idol, ang kakayahan ng mga kurta na pinaka nagpapatunay na nagmula sila sa Dark Continent ay ang kanilang mga pulang mata. Sa tuwing tumataas ang emosyon ng mga kurta, kagaya ng pagpapakita nila ng galit o pagkapuot, lumalabas ang kanilang mga pulang mata kasabay ng paglakas ng kanilang mga natural na kakayahan. Nagkakaroon sila ng hindi masundang bilis, hindi mapigilang lakas at hindi mapantayang kapangyarihan. Halimbawa sa kapangyarihang ito ang pagkakaroon ni Kurapika ng kakayahang palitan ng kanyang natural na Nen-type. Mula sa pagiging conjure, nagiging isa siyang specialist. Ang isang normal na tao ay maaari lamang mapabilang sa isang kategorya ng Nen. Pero kay Kurapika, kaya niyang tumalon sa dalawang uri ng kapangyarihan gamit ang kanyang mga pulang mata. Nakakapagtaka ito mga idol dahil ang kakayahan lamang ni Kurapika ang sobrang kakaiba kung ikukumpara sa iba nating mga bida. Tumalino si Leorio dahil sa matagal na pag-aaral ng medisina, lumakas si Killua dahil sa mahabang pagkasanay niya bilang assassin, at maabilidad si Gon dahil sa kanyang maraming karanasan sa kagubatan. Pero kay Kurapika, iba ang pinagbulan ng kanyang pambihirang kakayahan. Ito ay ang kanyang mga pulang mata. Nagpapatunay na hindi isang normal na tao si Kurapika katulad nila Leorio, Killua at Gon. At siguradong hindi din likas ang lahi ni Kurapika sa mundo ng mga tao. Bagkus, galing talaga sila sa Dark Continent. Sa tingin ko mga idol, ang mga kurta ay nahati sa dalawang grupo. Ang unang grupo ay nagpunta sa ligtas na mundo para dito manirahan. Sa grupong ito nagmula ang pamilya ni Kurapika. At ang pangalawang grupo naman ay nanatili sa Dark Continent at maaaring hanggang ngayon ay namamalagi pa din sila sa lugar. Nasabi ko ito mga idol dahil sa tingin ko, ang mga kurta ang tinatawag na gatekeepers ng Dark Continent. Ang mga gatekeepers ng Dark Continent idol ay ang lahi ng mga magical beast na nagsisilbing koneksyon ng mga tao sa Dark Continent. Kung wala daw sila, imposible ang maglakbay sa kontinente o kahit ang pagtawid sa karagatang humahati sa ligtas na mundo at ng Dark Continent. Kapansin-pansin mga idol na lahi o angka ng mga magical beast ang tawag sa mga gatekeepers, kapareho ng tawag sa mga Kiriko na may kakayahang mag-anyo bilang mga tao. Sobrang naiiba ito sa tawag sa mga nakatira sa Dark Continent. Halimbawa ang mga Breyon na binansagang Guardians of the Ruins, ang mga Ai na tinatawag lamang na mysterious beings, at ang mga Pop na sinabi lamang bilang mga beast o halimaw. Ginamit sa mga gatekeepers ang tawag na lahi o angka ng mga magical beasts dahil maaaring sila ay mga taong may malademonyong kakayahan katulad ng mga kurta. Bukod dito mga idol, kung titingnan din natin ang pinaka-gate ng Dark Continent, kapansin-pansin ng pamilyar na disenyo nito. Halimbawa dyan ng mga swirl o mga paikot-ikot na design nito. Kapareho ito ng mga swirl na makikita sa mga bahay ng kurta at sa mga damit na meron sila. Bukod dyan, kapansin-pansin din ng dalawang bilog na nakadesenyo sa mismong mukha ng pinto. May ahalin tulad natin ito sa dalawang mata na nakabantay sa harapan ng Dark Continent. Trabahong ginagawa ng mga gatekeepers at mga matang tumatatak sa ating isipan kapag nababanggit ang kurta. At higit pa dito mga idol, kung titingnan nyo ang itaas na bahagi ng Dark Continent, makikita nyo ang dalawang kakaibang disenyo na parang punyal. May naaalala kayo? Katulad ito ng disenyo ng Judgment Tree ni Kurapika.
Ang nenability ng isang tao ay konektado sa pag-uugali, personalidad, trabaho, hilig at kahit sa mga bagay na pamilyar sila. Halimbawa dyan ang remote punch ni Leorio na naimpluwensyahan ng pag-aaral niya ng medisina, ang bungee gum ni Hisoka na hango sa paborito niyang chewing gum, at ang kuryente ni Killua na napalabas ng bata dahil sa karanasan niya sa kuryente. Lahat ng mga kakayahang ito ay konektado sa karanasan, hilig at katauhan ng non-user na nagmamay-ari sa kanila. Kaya di malabong mangyari na ang simbolong makikita sa tarangkahan ng Dark Continent ay mga simbolong naipasa at ginagamit pa din ng mga kurtang nasa ligtas na mundo. Kaya nakikita ito ni Kurapika at naging inspirasyon niya sa kanyang Judgment Chain. Sa madaling salita mga idol, ang gate ng Dark Continent ang isa sa nagpapatunay na galing talaga sa Dark Continent ang mga kurta at maaaring ang iba sa kanila ay namumuhay pa din sa lugar bilang mga gatekeepers. Maaaring kapag nakarating na ang ating mga bida sa Dark Continent, isisiwalat ng kwento na ang lahi ng mga gatekeepers ay ang lahi din ng mga kurta bilang sila ang nag-iisang koneksyon ng tao sa Dark Continent. Malaki ang magiging papel nila sa paglalakbay. Pwede silang maging kakampi ng mga tao at pwede din naman silang maging mga kalaban, depende sa kung paano ipapakilala ng mga tao mula sa ligtas na mundo ang kanilang mga sarili. Sinabi sa chapter 341 mga idol na ang pinakakinamumuhian ng mga gatekeepers ay ang mga taong walang magandang asal. Ano kaya ang magiging reaksyon nila kapag nakaharap nila ang natitirang kurta sa ligtas na mundo na si Kurapika? At sabihin nitong pinaslang ng mga tao ang kanyang buong angkan, 7 taon na ang nakakalipas. Papalagpasin kaya ito ng mga kurta at tutulungan ng mga tao bilang mga gatekeepers? O kamumuhian ng kurta ang mga tao at papaslangin ng mga ito sa gate pa lamang ng Dark Continent? Magandang laban nito mga idol kapag nagkatotoo, parang ang paghihiganti ng mga Uchiha sa lahat ng mga ninja sa Naruto at ang paniningil ng mga Quincy sa mga Shinigami sa Bleach. Pwedeng ganito ang maging kalabasan ng kwento sa Dark Continent arc mga idol. Ang mga kurta ng Dark Continent naman ang gaganti sa mga tao. Meron kaya silang mas pambihirang lakas kumpara sa mga kurta ng ligtas na mundo? Meron din kaya silang dalawang uri ng nen katulad ni Kurapika? At meron din kaya silang mga kakaibang kapangyarihang ipinagkaloob ng kanilang mga pulang mata? Malalaman natin ang mga kasagutan sa tanong na ito mga idol kapag nakita na natin ang mga kurta ng Dark Continent. Ito po ang aking paliwanag sa mga kurta ng Dark Continent. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong idagdag ay wag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung gusto nyo rin naman ng iba pang kwento ng anime ay i-search nyo lamang ang JETV sa inyong mga social media accounts sa gaya ng YouTube at Facebook. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po si JE, hanggang sa muli!